Hindi sinipon ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang unang araw ng preliminary investigation sa reklamong plunder na isinampalaban sa kanya ni dating Solicitor General Frank Chavez. Pero nagpakita ang dating Pangulo sa mga miyembro ng media sa press center ng Kamara. Saksi si Jam Sisante. Maaliwalas ang mukha ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo habang nakikipagkamustahan sa mga taga-media sa press center ng Kamara. Pinati pa nga niya ang mga may birthday at tumulong pa sa pag-aayos ng handa. Pero kahit good mood, tumanggi siyang magsalita sa ilang isyong pinupukol ng mga taga-media. Ngayon din kasi ang unang araw ng preliminary investigation sa reklamong plunder na isinampa laban sa kanya ni dating Solicitor General Frank Chavez. Hindi dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig. Sa halip, ang abogado niya ang humarap sa Department of Justice kanina. Gihit ni Chavez, illegal daw ang pag-aproba ni Arroyo sa rekomendasyon ni Nooy PhilHealth CEO at President Francisco Duque III na maglipat ng 530 million pesos sa PhilHealth mula sa Overseas Workers Welfare Administration noong 2002, 2 taon bago ang 2004 presidential elections. Gumamit din daw ng milyon-milyong OWA funds para sa mga aktibidad at gastusin ng diplomatic post ng Pilipinas sa Middle East. Of course, there's no admission of any guilt. Humingi ng karagdagang panahon ng kampo ni Arroyo para maghain ng counter-affidavit. Hindi rin dumalo sa preliminary investigation ang iba pang dawit sa plunder complaint, gaya ni na dating Executive Secretary Alberto Romulo, dating OWA Administrator Virgilio Angelo at si Duque na ngayon Chairman ng Civil Service Commission. These are special trust funds. You cannot dip your fingers into these special trust funds and commingle them with public funds that are budgeted by Congress. Nauna nang itinanggi na Duque at Angelo na may irregularidad sa paggamit ng pondo. Anila, mga OFW din ang nakinabang dito. Idinagdag naman sa reklamo kanina ang 8 miyembro ng OWA Board of Trustees nang maganap umano ang mga anomalya. Kabilang ang ngayon kalihim ng DOLE na si Rosalinda Baldos. Sasagot daw siya kapag nakakuha na ng kopya ng complaint. Binigyan ng lahat ng respondent hanggang June 23 para sagutin ang reklamo. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. 100 tonelada ng isdang tilapia ang nangamatay sa bahagi ng Taal Lake sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas. Ayon sa mga residente, Sabado nang mangyari ang panibagong insidente ng fish kill. Hinila na ang mga fish cage sa pampang, ikinarga ang mga isda sa truck at ibinaon sa lupa. Pero hindi naman daw lahat ng isda na galing Taal Lake ay kontaminado. Katunayan, sabay pang kumain ng tilapia sina Agriculture Secretary Proceso Alcala at Batangas Vice Governor Mark Leviste para patunayan ito. Isang baby whale shark o butanding naman ang walang awang pinatay sa Lawaan, Antique. Sinaksak ng 6 na beses ang butanding at pinutulan pa ng buntot. Hawak na ng mga pulis ang may-ari ng bangka na ginamit ng mga suspect sa paghuli sa butanding. Maaari raw kaso ng may-ari ng bangka kung hindi niya ituturo kung sino-sino ang pumatay sa butanding. At sa ibang balita, aabot sa hanggang 40 tonelada ng mga black coral ang nasabat sa isang warehouse sa Zamboanga City. Bukod sa mga black coral, nasamsam din ang libu-libong seashells at pawikan. Kaugnay dyan ay humarap na sa investigasyon ng Senate Committee on Environment si Ezekiel Navarro, ang consignee ng mga black coral na nasabat sa pier ng Cotabato kamakailan. Itinanggi niyang may kinalaman siya sa anumang sindikato. Wala po nagigano. Ang pagkalam ko lang po talaga, mag-araw rubber. Sana wag po tayo magturo kung sino dapat ang gawin, di po namin kasalanan. Kasi Maritime Police, kayo po ang in charge on the ground. Batangas matalo sa Game 2, nakabawag po Miami Heat sa Game 3 ng NBA Finals. Sa final score na 88-86, lamang na ngayon ang Miami Heat kontra sa Dallas Mavericks sa Championship Series. Bago dito, naitabla pa ng Mavericks ang laban sa 86-all. May 1 minuto bago matapos ang laban pero muling umabante ang Miami Heat sa corner jump shot ni Chris Bosh. At sa last 4 seconds ng laro, napunta pa ang bola kay Maverick star player Dirk Nowitzki pero hindi na niya naisalba ang Dallas. Saksihan sa aming pagbabalik, Saksi Special Report. Alamin ang mga palatandaan na biktima ng pambubuli sa paaralan ng inyong mga anak. At mga dapat gawin ng mga magulang sa ganitong sitwasyon, alamin din. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin paligid, Saksi!